Amen. For that special number, bow the knee. That means really submitting to the will of God sa ating buhay. Amen. Reverend Bibles, please punta po tayo ulit to Philippians chapter number 2. Let's try to finish off chapter number 2 ngayong gabi po. Philippians chapter number 2. I hope you are excited. You are in the house of God tonight. Amen. Philippians chapter number 2. Itutuloy po natin ang pag-aaral po natin dito ngayong gabi. Alright. Thank you for coming on the midweek service. Boy, if you missed last night revival service, that was a blessing. Amen. Revival is a choice.
mahirap ma-revive ang taong ayaw magpa-revive. Talaga yan. Pero pag ang taong gusto ma-revive, sa kanta pa lang, nare-revive din. Pero yung taong ayaw talaga ma-revive, ginanig mo na lahat na ginawa mo, wala pa rin, manhid pa rin. Pero ang taong gusto mabuhay spiritual, pambira, sabihin ko po sa inyo, there will be revival. Amen? Philippians chapter number 2. Last week, we're now in the last part of this chapter. And we're studying two persons here. Last week, pinag-aralan po natin si Timothy. There will be no big problem about Timothy kasi kilala natin si Timothy. Interesting, when we study verse number 25, let's start with verse number 25 hanggang verse number 30. Okay? So, basahin niyo po yung 25, basahin niyo po yung 26, and then let's finish off hanggang verse number 30. Yet, I suppose it necessary to send to you, Epaphroditus. Alright? My brother, companion in labor, fellow soldier, messenger, and he that ministered to my wants. For indeed, he was sick nigh unto death. But God had mercy on him. Nag-feedback po. And not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore more carefully, that when you see him again, ye may rejoice, that I may be less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Because for the word of Christ was not unto death, not regarding his life, so by the rock of service for God. Basahin niyo pa lang po itong verses na to, you will understand the character of Epaphroditus already. Amen? And let's try to himayin po natin itong ibikiling Diyos. Salamat po sa gabing ito. Bless you po ang pag-aaral ng inyong salita. I pray that the Word of God will challenge us, will rebuke us, and isang taong ginamit niyo po during this time may be a blessing to us, and we believe these were all written as an ensamples para po kami ay hamunin sa masigasig na paglilingkod. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala, make me a blessing tonight, O God, please, and challenge us with your word. Please control our sound system tonight. Ang bawat tinig ay malinaw, maunawaan ng bawat tagapakinig po, Panginoon, at hindi maging distraction. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Interesting dahil si Epaphroditus, when Paul was in prison, alright, remember that? Again, Philippians was written to the church at Philippines. Amen. At siya po ay nasa loob ng bilangguan nung isinulat niya po ito. So imagine a man writing in prison trying to help the church at Philippi magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng pagkakaisa, maturuan ng pagpapakumbaba. Because we've been discussing all those topics. Yan po ang dinidiscuss ni Apostol Pablo dito po sa simbahan sa Philippi while he was in prison. And still, the main focus of Philippi was teaching them to rejoice. Okay? Kaya nga po tinuturuan silang magpakumbaba, tinuturuan silang makipagkaisa, and I think one of the problems na meron sa simbahan sa Philippi ay hindi po sila nagkakaisa. So that's one of the objectives ni Apostol Pablo. So he has to teach them humility. He has to show them the mind of Christ. Okay? And then he has to teach them na kung ikaw talaga iligtas, yan ay magmamanifest. You work out that salvation. But yet he poses from verse number 17 to verse number 30 dahil nagbigay din po siya ng dalawang tao o on the situation he is in, ng dalawang taong ginamit ng Panginoon, but yet these two persons also became a big example ng nais niya ituro sa mga taga-Pilipos. Isa po doon si Timothy. Now, sabi ko nga po kanina, wala malaki tayong problema kay Timothy because Timothy has been a well-known Bible character. He is a son in the faith. Apostle Pablo, kilala na natin siya, especially frontliners, dahil hinihimay talaga po natin ang relasyon ni Apostle Pablo at ni Timothy. But when you come to verse number 25, interesting, a man named Epaphroditus. Halugugin mo po ang buong salita ng Diyos It is only in the book of Philippians mababasa ang pangalan ni Epaphroditus.
Una, dahil ang hirap i-pronounce. Pangalawa, ang hirap i-spelling. But yet, a simple man who is mentioned probably several handful of times, at ito inabanggit lamang po dito sa, actually sa Philippians lamang, dito sa chapter number 2, at sa chapter number 4, verse number 18. Now, giving you a background, as a preacher, it's my obligation to give you a background about Epaphroditus. So, hinanap ko po siya, in-interview ko po siya, tinignan ko yung Facebook account niya, kung saan siya matatagpuan, and all those research, tinignan ko po yung kanyang Instagram account at yung TikTok. Wala ko nakita. Epaphroditus he got his name from a Greek god named Aphrodite. If you're familiar with all those. Aphrodite was a goddess of love, alright? These are all, ano tawag po natin doon? Ito po ay mga, of course, ito yung mga hidden gods. Ito yung mga Diyos-Diyosan po nila. And yung pangalan po ni Epaphroditus came from that Greek god Aphrodite. I'm telling all that para maunawaan po natin simply na si Epaphroditus, he came out from a pagan environment. Okay? Siya po ay nanggaling sa isang paganong mga magulang. So, hindi po siya laking simbahan. Hindi po siya katulad ni Timoteo na sinabihan ni Apostol Pablo na thou hast known the Holy Scriptures from a child. Di po ba? Na mayroong lola na kaya nga nasabihan ni Apostol Pablo si Timothy ng kanyang unfeigned faith because of his grandmother Lois and his mother Eunice. So, interesting, dahil lagi kong argumento, isa sa argumento lagi kong naririnig, kasi laki ka sa simbahan. Now, let's study Epaphroditus tonight. Galing siya sa isang paganong pamilya, paganong environment, obviously, dahil nga ang pangalan niya ay galing sa isang Diyos-Diyosa ng mga pagano. Di ba, may mga pangalan dito na kung papipiliin ka, ayaw ng pangalan mo, kaya lang doon ka pinanganak eh. Yun yung wag na natin pag-usapan mga pangalan pa nila. But you see, this time around, this particular time, of course, siya po ay naligtas na, and probably he was one of Apostle Paul's convert. Besides this chapter, verse number 25 to verse number 30, maunawaan po natin a little historical background, paano po nangyari lahat ito. Dahil dito po sa verse number 25, pinadadala na ni Apostol Pablo si Epaphroditus pabalik ng Philippi. But before all that happened, we have to understand na galing muna si Epaphroditus sa Philippi na pinadala nila kay Apostol Pablo while he was in prison. Alright? Nagpadala po sila ng, let's say, a gift mula kay Epaphroditus dahil nga malayo po sila kay Apostol Pablo and hindi nila pwede dalhin lahat ito while Paul was in prison. So, dinelegate po nila si Epaphroditus na dalhin ito to be a gift bearer. Tagadala ng regalo, something for Apostle Paul na nakabilanggo. And they also intended na si Epaphroditus ay magstay doon sa Rome kung saan nakulong si Apostol Pablo and probably be a tumugon sa pangangailangan ni Apostol Pablo while he was in prison. Imagine, Bible scholars say it's probably about 700, 800 miles. It's about more than 1,000 kilometers ang distansya po nila. Again, take note, during that time, walang cellphone, walang telegrama, walang Facebook, walang name it, walang instant communication na meron po tayo, walang beeper, at walang Friendster, at walang PLDT. Okay? So they had to send constant communication to that, at nasa loob ng bilangguan ito si Apostol Pablo. So there will be somebody outside that prison, and Epaphroditus, pati ako nabubulo sa pangalan nito. Epaphroditus would be that brave man na magiging personal attendant po ng isang taong nag-iintay ng hatol. You understand? Hindi ito ang pinalanihan ni Epaphroditus because he grew in a pagan family. Naruhan po how change, what change can do on a person pag tunay na tayo naligtas. Amen? And he was just willing to risk na maging involved po sa ganitong bagay nito dahil siya yung naging representante ng Philippi
to send him to Paul in Rome habang siya nasa bilangguan. So, when this story was given, or when this event took place in chapter number 2, verse number 25, nandito na ngayon si Epaphroditus sa surroundings ni Apostol Pablo. Now, Paul has now his desire na magbalik naman ng mensahe sa taga-Philippi through Epaphroditus. Alright, did you get that? Nasundan niyo po mga kapatid? So that's the background of this, what's happening all here. And the situation here is that si Paul ay gagawa ng sulat, padadala niya ito sa simbahan sa Philippi, and he was thinking, Timothy, and he needs a messenger, but yet, ang ginamit niya pong tao para padala po ito was Epaphroditus. Alright? Now, interesting, because sabi ng Bible sa verse number, let's see here, verse number 25. Unawain po natin kung sino to si Epaphroditus po mga kapatid. And with that, let me give you three things po na magiging example po natin from this life of Epaphroditus. Alright? Tatlong bagay lamang po. Simply entitled this devotion, this message, Epaphroditus. Alright? Just a reminder to us mga kapatid, you may not be a Timothy na hindi ka laki sa simbahan at hindi ka sanay sa cycle ng buhay ng nasa simbahan. I for one, grew up in church. So, ako po yung taong alam ko na yung cycle. Alisin mo ko sa cycle ng simbahan, and I'm out of cycle. Diba? Pero there are believers here. I believe na magkaiba tayo ng background. You grew up, you got saved, that ikaw ay lumaki para Epaphroditus in a pagan background. But nonetheless, yung ating background matters less. Again, if meron tayong pagnanais, that's right. Amen. Amen. Pag meron tayong desire na sa abot ng ating makakaya, tayo magpapagamit sa Panginoon. And that is Epaphroditus. Three things tonight. Number one, he was willing to be involved. It starts with that. He is very willing to be involved. Again, it is a choice to be involved. Yung willingness niya that the Philippians, yung tao po sa Philippi, ay pinadala nila si Epaphroditus kay Apostol Pablo. Paul was in prison, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng gagabay sa kanya, kailangan niya na mag-a-assist sa kanya, and there was this man who is just willing to be a help. Tingnan niyo po kung paano siya naging tulong. I want you to notice how Paul addressed him. Sabi ko nga po, so many messages coming out from this truth. Yung pag ibang tao there are two things, di ba? Pag gagawa ka ng buhay ng ibang tao, it talks about biography. Tama? Pag gagawa ka ng libro patungkol sa sarili mong buhay, that's autobiography. Tama? Parang ang hirap gumawa ng autobiography, no? Napaka-humble ko, napaka-sipag ko, Di ba? Yung gagawa ka ng libro mo, tapos ang kapal-kapal ng libro mo, lahat papuri sa sarili mo, lahat na. Pero, it's a different thing if Paul would write your story. Amen? Ang bihira. Kung ako si Epaphroditus at mababasa ko to, mababalita akong sinulat yung pangalan ko, kakabahan ako eh. Ano sasabihin nito patungkol sa akin? Ano yun po mga kapatid? Kung pangalan, kung ikaw ay ang isusulat dito, ano ka magandang bagay masasabi sa akin patungkol dito? But you would understand, Apostle Epaphroditus, hindi ito ginawa ni Epaphroditus, mga kapatid, just for the sake na kailangan ko ng magandang reputasyon. I believe ito'y ginawa ni Epaphroditus, not knowing na what, 2,000 years later, pambira pag-uusapan natin ang buhay niya. But yet he left a very good, not just reputation, a very good character na napakagandang halimbawa, mga kapatid, yung pagnanais niya na alam ko, galing ako si paganong background and I don't know so much about ministry and I don't know so much about church and I don't know so much about paglilingkod sa Panginoon and every detail of it. Pero meron akong willingness na magpagamit sa gawain ng Panginoon. That's what we need as believers. Amen?
Tingnan niyo po how Paul addressed him in verse number 25. Now, siya na po yung babalik sa Philippi, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus. Notice how he addressed him here. Paano mo makikita yung kanyang willingness na mag-involve? Notice with me, sabi ng Bible, what's the first description? Brother. Amen? Now, that's Paul's favorite title sa mga mananampalataya. Lagi niyang binabanggit po yan. And indicates na si Epaphroditus po ay tunay na ligtas. Amen? Hindi lang kapatid sa Panginoon, kundi naramdaman niya ang pagiging tunay na kapatid nitong tao ito. Amen? Yung hindi lang kapatid, not just because you are a child of God, of course, magkapatid tayo sa Panginoon, but more than that, yung kapatid na mayroong concern sa Kanya. Minsan kasi kapatid mo nga sa Panginoon, pero parang patid naman. Wala namang pakialam mo, wala namang... But here's a man na nakita niya po dito yung isang kapatid bilang mananampalataya. Di ba sabi ng Bible sa Book of Matthew, di ba? Mawawalan ka ng maraming kapatid, pero dodoblehin ng Diyos ang kapatid mo sa Panginoon. Maraming young people dito, pambira, dumami yung nanay mo, dumami yung tatay mo, dumami yung ate mo. Pag Pasko, nawawala sila, pero at least marami sila. Amen? Amen? One of the sweetest things about Christianity is you know you have brethren. Brethren not just for the sake na meron kang lalapitan, but for the sake na meron kang ipadadama ng pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ko po sa inyo, bakit maraming Kristiyano minamaliit ang presensya sa simbahan? Doon mo ka mararamdaman ang mga kapatid mo sa Panginoon. You just fellowshipping with the brethren, alam mo, ito yung mga mananampalataya na pare-pareho kayo ng pananaw sa buhay. Iba-iba tayo ng ugali. Minsan nagkakabanggan tayo ng ugali. Pero dahil mananampalataya tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng isang direksyon at kaya natin isang tabi yung mga maliliit na bagay at magkakaroon tayo ng same focus na tayo nagmamahal sa Panginoon. At si Epaphroditus, look how Paul addressed him, a brother. Hindi a bother. Amen? Nakaka-bother lagi ito pagkasama. Pag tinawag na sa'yo sa church, "Bother, kamusta ka na?" Nakaka-bother ka lagi kasama. Pero he is a brother. Kapatid mo siya sa Panginoon. And just brother, I want you to notice, I love how Paul addresses him. A companion in labor. Ang bihira, no? Napakagandang description, mga kapatid, na alam niya itong taong ito ay kasama niyang nagtatrabaho para sa Panginoon. Kamanggagawa. Amen? Companion magkasamang nagtatrabaho sa Panginoon. May mga Kristiyano pagka-selebrasyon kasama mo, pero pag trabaho nawawala. Pag outing kasama mo, pero pag trabaho nawawala. Pag tawanan, kainan nandyan, pero pag trabaho nawawala. Companion in eating lang ba? Ang labor niya lang kumain ba? Pero here's a man, how Paul describes him, siya yung kamanggagawa ko sa Panginoon at sa hirap at sa pagtitiis. And many Bible scholars says na siya yung naging malaking tulong para ma-establish ang simbahan sa Philippi. A co-worker with Apostle Paul sa ministry ng Panginoon. That's a companion in labor. Kapag kasama nating magtrabaho, laboring. Amen? Dapat hindi lang tayo magkakasama sa ginhawa ng gawain ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay kasama mo sa hirap sa gawain ng Panginoon. Kasama mo nagpapawis, nagpapagal, nagsusulwining, nagbibisit, naglilinis, nagwawalis, nagtatrabaho. Para pag magkakasama tayo nagpapagod, magkakasama tayo magsiselebrate. Amen? Pag naman tayo maging uri ng Kristiyano na sa celebration, nandiyan tayo. Ako ba, parang I grew up in church and I see that, I've been saying that since way back. Pag sinabi mong victory night celebration ba, napupuno yung simbahan. Minsan ka-scam natin itong mga to, no? Pag victory night tayo ng Sabado ng umaga, ewan ko lang kung magpapaskam sila. Pag trabaho nawawala.
Pagkainan, nandyan. Ang alam lang nilang labor talaga, kumain, no? Bilang mananampalataya, let's be that person who is willing to involve, that is a companion in labor. I love the next one, din yung sabi ng Bible. Ito lang, verse number 25, we could finish it off here. Brother, companion in labor. What's the next? Fellow soldier. Soldier. Ano ba trabaho ng soldier? Hindi yung soldier bag. Ano ba trabaho ng soldier? Makibaka. Amen? Makipagbugbugan. Makipag-gitgitan. Makipagtiisan. That's a soldier, amen? And when Paul describes him as a fellow soldier, seryoso si Apostol Pablo na nakasama niya ito si Epaphroditus, mga kapatid, na kasama niya sa pagtitiis, kasama niya sa hirap, kasama niya sa sakit, kasama niya sa pag-iyak, kasama niya sa pagdamdam ng mga suliranin. Kung nasusugatan yung isa, nasusugatan. Hindi siya yung ginagawa niyang parangga sa lahat ng bala. Amen. Nautuwa niyo po how a fellow soldier would be. He would be walking along with Peter, fighting the good fight of faith. Mga taong nakikibaka, mga taong sama-sama sa pag nasasaktan, sasama sa nasasaktan. Dapat ganyan tayo sa gawain ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng sakit at hinagpis sa gawain. Kasama tayo sa nagtitiis at nakikibaka. Amen. Fellow soldier eh. Pagbarilan na, pagpira, nawawala na. Pagbugbugan na, nandun na sa kaaway. Nag-iiba ng uniforme, binubugbog yung dapat kakampi niya. Chinichismis yung dapat pinapanalangin niya. That should not be the case. There must be really fellow soldiers. Nakaagapay mo sa panalangin, nakikibaka, nakikitiis. Pag may problema, kasama sa tumutulong, masolusyonan. Hindi mo man alam ang problema, pero ikaw yung nananalangin. Andun ka sa pare-parehong panig tayo, pare-parehong uniforme tayong nakikibaka. Amen? Huwag naman tayo matagpuan na pag meron tayong digmaan espiritual, ikikritiko natin yung kapwa natin sundalo. Sisiraan natin yung kapwa natin manggagawa. Kapatid, pareho tayo ng uniforme. Iisa ang kaaway natin. At pagka ikaw ay umalis sa panig natin, sino na yung kakampi mo? Amen? Fellow soldier. I like Apostle Paul how he addresses Epaphroditus because alam niya ang ministeryo po ay maraming pakikibaka. Ang paglilingkod ay maraming sugat at maraming pagtitiis. Pero when he addresses Epaphroditus, a fellow soldier, alam niya, marami man siyang pakikibaka at marami man siyang pagtitiis na hinaharap. Kada't hilingon siya sa kanyang tagiliran, there's a fellow soldier. Near siya a person na hindi ko man alam humawak ng baril siguro, hindi ko man sa ulo lahat ng doktrina sa Biblia, pero alam ko sino kakampi ko. Alam ko kung nasa ang panig ako. Alam ko sino yung tutulungan ko lumaban. Hindi ko man alam ang lahat ng armas. Di ba? Hindi mo man alam lahat ng pakikibaka. Pero at least hindi ka alis sa panig kung saan ka dapat naroon. Amen? Fellow soldier. Boy, this is a good reminder to us. Amen? Messenger. Hindi po yung Facebook kayo talaga masyado. When we talk about messenger, Paul is simply saying he is also a sent out. He is also kind of an apostle. Bagaman hindi po siya referred na katulad ng apostol na si Apostol Pablo, but he was the messenger of the gospel of the Philippian church. Siya yung tagapagdala. Siya yung taong napagkakatiwalaan magdala ng mensahe. Siya yung nagpadala ng mensahe mula sa Philippi papunta kay Apostol Pablo, and now Paul is trying to use him para he is a trusted messenger. Amen. Hindi ko alam ang babalita, pero kapag magiging tagapaghatid lang ng balita because I'm just willing to be involved. Amen. Yung maraming excuses minsan, maraming hindi ba alam gagawin, hindi ko naman alam mag-soul meeting, hindi ko naman alam mag-prayer meeting, hindi na, no, sumama ka lang, just be a messenger, just, pag willing ka mag-involve, hindi mo man alam lahat, at hindi mo alam anumang mga detalye, hindi ko
ko kasi alam ang doktrina ng soteriology at doktrina ng hamartiology, kaya hindi ako magsusoul winning. Well, sumama ka lang and just bingo! Alam mo naman makasalanan ka, alam mo naman pupunta ka sa impyerno, alam mo si Kristo tagapagligtas. That's all you need to know. And be a messenger, amen? Here is Epaphroditus, he doesn't know it all. Pero dahil meron siyang willingness na mag-involve. O, tagadala ng sulat, sige. Tagadala ng Bible, sige. Tagadbitbit ng trucks, sige. Tagadrive ng sasakyan, sige. Ano pwede ko gawin? Basta't makakatulong sa gawain ng Panginoon. Amen? Then the next one, sabi ng Bible, a messenger and he that ministered to my wants. Kita po natin dito yung kanyang just to minister is to serve. Ano kayo paglilingkod ko? Ano yung maitutulong ko? O ano kailangan ko? Tubig? Tubig. Amen? Wala mo. Just anything. Amen? He that ministered to my wants. Here is a man na alam niya, ito'y lingkod ng Diyos, siya'y ginamit ng Panginoon, ano mang maitutulong ko sa Kanya, ay itutulong ko. Amen. Amen. Sabi niya, alam ko lang si Aphrodite, alam ko lang dito ako lumaki sa, pero now I know the truth. Ano, nakakalungkot yan eh. Nasa dating pananampalataya, aktibo sa mga maling paniniwala. Kaya sabi ko, natutuwa na, nakita ko yan. Pagka sagrado talaga sa reliyon at naligtas, at talagang inunawa niya, kung gaano siya ka-dedicated dun sa kanyang dating reliyon, mas dedicated siya ngayon sa tunay na pananampalataya. Amen? Kasi nakikita natin, ito na yung tama, inusin na natin. Yung Black Nazareth, yung mga taong napaka-sagrado, napaka-devote, ang bihira. Sincero yung mga ginagawa nila. Nakakalungkot lang sa kanila, mali ang kanilang sinceridad. They may be sincere. May nagtanong sa akin, Pastor, ano naman yan? Sincere, but they are sincerely wrong. Kaya dapat tayo alam na natin yung katotohanan, and we must be sincere on what we're doing. Amen? And here's Epaphroditus. He is just a person who is willing to be involved. But it's a choice. If you are willing na magpagamit sa Panginoon, in any way possible, kung yung willing magpagamit sa Panginoon, hindi naghahanap ng posisyon yan. Paggamit ako sa Panginoon, pero gawin niyo ako sa school teacher, gawin niyo akong soloista sa simbahan. Mamaya, pagkatapos, paingat ka ng mga full time. When you are willing to involve, whatever it takes, taga-dagala ng mensahe, sige. Fellow soldier, taga-bit-bit lang ng whatever. Kasi Epaphroditus. Amen? Number one, he's not just willing to be involved, but I want you to know this. The simple truth tonight from Epaphroditus, we could not go deeper than this. Tingnan niyo po. He was caring about other people. I said this last week about Timothy, but I cannot help it. He cared about other people. Look at verse number 26. See, may tagalagay dito. Kinakabahan lang ako kasi nung Monday, sumakita ang tiyan ko maghapon, gawa na yata ng tubig eh. Okay, hindi yata sa akin yung naglagay ng tubig ng Sunday. Hindi ko si Howard yun. He cared about other people. Chapter 2, verse 26, sabi ng Bible, for he longed after you all. Think about that. Pabalik na si Epaphroditus from Rome, going back to, he is now going back to Philippi. But notice, I don't know paano ito nalaman ni Apostol Pablo, pero paano niyo pa ba ito malalaman kung di sa pamamagitan ng pag-uusap nila ni Epaphroditus, di ba? The only truth he was able to say is, he longed after you. Andun yung kanyang
care. Andun yung kanyang concern sa mga mananampalatayang ito. Look at verse. Longed after you all and was full of heaviness because that ye had heard that he had been sick. Okay? Now, before we go to the sickness of Epaphroditus, gusto ko po maunawaan niyo po yung kanyang concern sa mga tao, yung kanyang concern kay Apostol Pablo. And sabi ng Bible po dito sa verse number 28, I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Here you see the status ni Epaphroditus. I can't go into details as much as I can mula sa Biblia, pero sa bagay po nangyari kay Epaphroditus, siya po'y nagkasakit. Okay? Siya po'y nagkasakit, so he longed after you all, was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. Notice with me 2 places, Philippi, Rome, andito yung mga taga-Pilipos, andito si Paul, andito si Epaphroditus, nagkasakit dito si Epaphroditus sa Rome. Okay? Nabalitaan ng mga taga-Philippi. Now understand, sabi ng Bible po dito, he longed after you all. Andun pa rin yung concern ni Epaphroditus sa mga taga-Philippi. But yet, tingnan niyo po yung concern, full of heaviness. Siya'y nabibigatan because that ye had heard that he had been sick. Sino ang may sakit? Si Epaphroditus. Sino ang nangangamba? Si Epaphroditus. Kasi alam niya na itong mga taga-Philippi ay namumroblema sa kanya dahil siya may sakit. Naiintindihan niyo po how he is caring about other people? Siya yung may problema, pero siya yung may sakit, pero siya yung nag-aalala sa mga taong nag-aalala sa kanya. Oh! Hindi ito karaniwang ugali ng tao, mga kapatid. Hindi natin karaniwang ugali ito. Kasi pag tayo nagdadamdam na, tayo may problema na, tayo may sakit na, many times nandun tayo sa sulok and we call it nagpipiti party na tayo. Mawa naman kayo sa akin. Offended ako. Discouraged ako. Wala na lang bumibisita sa akin. Wala na lang nagbibisita sa akin. May sakit ako ng Monday at Tuesday. Wala man lang nagtik sa akin. Kawawa naman ako. Wala man lang nagpadala ng bulaklak. Wala man lang nagpadala. O di ba ganyan minsan tayo? Ganyan tayo dayain ng Diablo, mga kapatid. Yung maglugmok ka na sa sakit mo, nagpapaawa ka pa sa sarili mo, dinudurog mo pa yung sarili mo, andun ka na sa kailaliman at ikaw ay kawawang nilalang talaga. Epaphroditus was a person who is just caring about other people. Sabi, parang bigyan niya ako ng ganitong spirito. No? Siya yung may sakit, nangangamba siya sa mga taga-Philippi kasi nag-aalala sila sa kanya. Siya na yung may sakit. Parang sila pa yung may sakit. Nakuunawaan niyo po his care about other people. When you love the Lord, kaya na, I love people who serve na nagmi-minister ng parang walang problema. Nakangiti pa yan. How many? Hindi ko lagi malilimutan how many times my dad, pastor, would stand behind his pulpit. Are happy today? Amen? Malam nyo lang, problema namin, pero don't forget that time, pamihira. I was a problem teenager, ibig sabihin, mga dekada na po nakalipas mga kapatid. Mga half-decade. We were having really father-son problem relationship. Meron pakikita ko yung tatay sa pulpito. Masaya po ba kayo ngayong umaga, amen? Kita ko itong tao ito talaga. Nagpapasaya pa rin, kahit problema na yung anak. Parang mas masaya kung may problema yung anak. Hindi mo unawaan yan. Kaya pag ikaw nakakapag-visit ka, kahit ano, bibigatin ka na loob. Buksan nyo na doon. Pag ano, hindi kayo sumimbo bukas. Mga bata ka, hindi kayo nagbibiting ko talaga pati work eh. Wow!
on. Diba? Who does that? People who care about. Amen. Kaya maibigan na maraming Kristyano, so pag wala talaga itong problema ko, pag umayos ang sitwasyon, pag nakabayad ako sa utang, at pag nasa langit ka na, makakapaglikod ka sa Diyos. Yun lang yan eh. At gusto mo, planchado muna ang buhay mo bago ka magpagamit sa Diyos, hindi ka makapagpagamit sa Diyos. Bili na ako ng sasakyan, pag nakabili na ako ng bahay, pag naging presidente na ako ng Pilipinas, pagka glorified body ka na, magagamit ka na ng Panginoon. Understand, it's God's design that through our weaknesses, di ba sabi ng Bible, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in your weakness. Pupunas ka lang ng luha. Morning po, magandang umaga po sa inyo. Invite ko namin kayo sa church bukas. Masaya maglingkod sa Panginoon. He cared about other people. Kaya nga, you understand how the people at Philippi were worried about him. You understand how grateful Apostle Paul na siya ay, sabi ng Bible, sa verse number 27, he was sick nigh unto death. Ang kanyang karamdaman ay halos kanyang ikamatay. Think about that. Amen. Isipon ako, hindi ako sisimba. Lalo yung mga sinisipon pag alas 8:30 ng umaga ng linggo, no? Tapos gumagaling ng 11:30, bumabalik ng alas 4, gumagaling ng mga alas 7:30, no? Sunday situs yata tawag din, no? Tapos sa kanya, pag Sunday tinatrangkaso, no? Pero itong tao ito, indeed, he was nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Kasi, imagine Paul, pinoproblema niya yung sarili niya na sa bilangguan, then he has an Epaphroditus that is sick nigh unto death. Pambira, dago upon dago, ang ibig sabihin niya dyan eh. Yung malalay sa akin, ako na sa bilangguan, yung malalay sa akin, mas una pang mamamatay kaysa sa akin, ba, dago upon dago talaga yun. But he cared about other people. We don't have to be free from all burdens muna bago tayo magpagamit sa Panginoon. That excuses na, hindi ako lumaki sa kanyang postumaris, hindi ako lumaki sa simbahan, dami kong problema. Here's a very great example of a person. He has no worries and he was nigh to death, but he was caring about other people. That's Christianity. Nagpapatunay, kapatid, ang ganitong paglilingkod ay hindi lang para sa full-time lang yan, sa pastor lang yan, sa mga tinawag lang yan. Hindi para sa mga mananampalataya at nais magpagamit. Amen. He cared about other people. Last, number 3. He was willing to sacrifice. He was willing to sacrifice. Sabi ng Bible sa verse number 29, verse 28, I set him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Alright? Pinadala ni Apostol Pablo si Epaphroditus, when you see him, maging magala kayo kasi ang grabe na ng pinagdaanan ng taong yan, and he was still willing to serve. Amen? Kung ba pasaya makita yung mga taong masigasig na naglilingkod sa Panginoon? Receive him therefore in the Lord with all what? Gladness. Hold such in reputation. Here's a man who is willing to sacrifice. Sabi ng Bible, because for the what? Work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life to supply your lack of service toward me. Now, let me say this first and foremost. Hindi po ini-encourage ni Apostol Pablo na pabayaan mo naman yung kalusugan mo at ikaw ay mamatay na sa paglilingkod sa Panginoon.
But Paul is trying to show us tonight here how he was willing na mag-extend ng sacrifice sa kanyang buhay. Amen? Tingnan niyo po, iniwan niya ang kanyang tahanan. Naglakbay siya ng malayo. There are such physical and emotional challenges. He was exposed to persecution. You know why? Dahil meron siyang pagnanais maglingkod sa Panginoon. Dahil meron po siyang determinasyon na gampanan ang kanyang tungkuling bilang bahagi ng simbahan. Now, ang panahon natin is different. There are so many ways to take care of your health, of course. There is a wise way to take care of your health na naglilingkod sa Panginoon. I heard it from my parents. My mom dad is 70 years old. My dad is turning 70. Ayaw pa rin tumigil maglingkod sa Panginoon. So many sacrifices. But there is a wise way to serve the Lord. Sabi niya sa akin, sakripisyo ka. Pero huwag naman yung sakripisyo naman na ihahaba pa sana ng buhay mo magamit. Ang sakripisyo ka na ngayon, ka na namatay. Okay? I hope you understand that, alright? Unless gusto mong magpapako sa krus ng Kalbaryo at ibigay ang buhay mo para sa kaligtasan na sa lipunan. But yung commendation po ni Apostol Pablo is not just based on what he did, but also, bakit niya ito ginawa? Because for the work of Christ. Amen? Ang paglilingkod po sa Panginoon does not just mean nagvo-volunteer ka ng masama ang loob mo. Hindi na? Hindi na? Ang sabihin mo na? Ayaw, natanggap kayo din. It means you serve with all your heart. It means you serve with passion. Dahil alam mo, ito'y hindi mo ginagawa para kanino mang tao, ito'y ginagawa mo para sa Kristong nagligtas sa iyo. Amen? You come on Thursday midweek service, galing ka na sa Lord's Supper. Yung iba kasi nagsasuffer na Lord's Supper po mga kapatid. Galing ka na sa Lord's Supper revival and you still come back on a service here. And I know with many schedules, all those, but you do this for the work of Christ. Amen? A little sacrifice para sa gawain po ng Panginoon. Mula sa ehemplo ng isang taong, hindi naman lumaki sa Kristiyanong tahanan. Mula sa isang taong pagano naman kanyang mga magulang, pero naunawaan niya yung gawain ng Panginoon at ninanais niya lubos ang magamit ng Panginoon. Amen? Ano yung kukontribute natin? Ano yung pwede mong isakripisyo para sa gawain ng Panginoon? Ano yung pwede mong ibuhos na extra hour para sa gawain ng Panginoon? Praise the Lord! Seated right in front of me are many, many people who knows and who are doing this already. And I praise the Lord for your life. One thing I believe, yan ay hindi mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Your labor is not in vain in the Lord. And I challenge Christians na napaka-lax ng buhay Kristiyano natin. Napaka-babaw ng panlasa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, we are in church. Yes, we are attending Sunday morning, Sunday night, pero meron pa tayong pwedeng i-step up sa paglilingkod sa Panginoon. Meron pa tayong pwedeng ihambang at gawing sakripisyo para sa Panginoon. What do it tonight? Let the work of Christ motivate us. I'm not saying magpapakamatay ka sa ministry, but I'm saying you have a passion to serve the Lord. Katulad ng pinakita dito sa atin ni Epaphroditus, sabi ng Bible, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Yung contribution niya sa gawain ng Panginoon. So I praise the Lord for Sunday school teachers. Amen? Yung minsan pag hindi na actually morning Christian, akala nila, magkano bayad sa mga Sunday school teacher? Magkano bayad sa mga volunteer driver? Magkano bayad? Akala nila lahat ng kilos sa simbahan kailangan swelduhan. Not realizing yung ganung paglilingkod, higit pa sa salapi ang balik mo ng Panginoon. Amen? Timothy gave us an example.
Epaphroditus gave us a very simple example. That's why Paul commended him. Sabi niya sa mga tao, receive him therefore in the Lord with all kindness. Amen? Mahamon po tayo mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. Mahamon po tayo kapatid na gampanan ang responsibilidad natin. He's not a full-time worker. But he is a person who is willing na gampanan ang papel niya bilang miyembro ng gawain. At para maunawaan na meron tayong sakripisyong kailangan gawin para sa faithful in giving. Let's give for the Lord's word. Salamatan po natin sa ating malilikawin. Ay, pray mo na natin. Amang dalat po ang Panginoon ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na mayroon po kami. Salamat po kami ng pag-ibig niyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin na nakareport po kami sa bahay-sambahan. O Panginoon, Diyos, magpuri, magpasalamat sa mga biyaya mo, Diyos. Salamat po sa iyong lingkod na kinabit sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mensahe dito, Diyos, na aming pong narinig. Ito po isang paalaala sa amin. Kami po ipatuloy po na maging matapat po sa inyo. Higit po ang simbahan po ito. Nawa po yung maging katapat po kami bilang niyo pong mga anak ng Diyos. Pagpapalain niyo pong mensahe ito. Huwag niyo pong paintulutan ng Diyos na kami po ito pakipiniglang. Nawa Diyos ito pinawanaan po namin na makita po sa buhay po namin Diyos. Pagpapalain niyo po inyong pong mga anak. Sabi pong pagbabalik na inyong pong tinatangkilik. Pagpapalain niyo po kita pong anak buhay. At dalangin ko rin mo Diyos na inyong pong anak na walang hanap buhay. Bigyan niyo po kami ng hanap buhay upang sa ganitong pagkakataon ng Diyos ay makasama kami sa ganito pong gawain. Pagpapalain niyo po ang naturang halaga na atong malilikom sa dalawang kagagamit ng inyong pong dakilang gawain sa lugar po ito. Patawad po sa raping pagkakasala po sa inyo. Ito po aking samot dalangin sa kapangyarihan pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. God bless us. Give. To serve the Lord. Amen? Again, yung mga nag-visit, mga nag-Bible study, mga nag-aalaga po ng mga bagong mananampalataya, make sure find a way na matulungan at maturuan po sila na mag-soul winning. No? Every Bible study, every visits should have a goal na itong binibisita ko ay mahamon ko rin na maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi lang po tayo gumugol ng 15-20 minutes on the Bible study nang nakapag-share tayo ng Bible, but there's more motivation. Itong taong ito ay may goal po tayo na maabot niya rin yung paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Let's challenge them. No? Nagkaroon ng Timothy, nagkaroon ng Epaphroditus because the Apostle Paul challenged them to do that. And now they are a fellow laborer. No? Pag yan ay 2, 3, 5 taon natin may Bible study and nothing is happening,
we have to change our way. We have to remind them na, kasi ang salita ng Diyos dapat kikilo sa puso ng tao. Huwag lang natin gawing mga Bible student pa kami. Yung iba hindi kasi visitation, yung iba equitation, yung iba biscuitation. Nag-equitation lang ba? Nag-biscuitation lang. Hanap ng mga bahay na may biscuit. Don't waste time like that. Pero gawin po natin profitable itong ating ginagawa. Amen? Na-motivate po natin sila. Especially po yung mga bisita. No? Let's follow up those visitors, those new converts, mga bagong baptized, frontliners. Pinag-usapan natin to. Let's reach them out. No? If you possible, visit their homes, bisitahin natin. No? Hindi matagpuan, kulitin natin sa social media, hanapin natin po sila at ipakita natin sa kanila na tayo seryoso sa ating ginagawa para sa gawain. Amen? And ako'y naniniwala, this will be fruitful and we will see more fruits of our labor pag nakita ng Panginoon yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? And let's do that tomorrow, Saturday, and let's pray for a great service this coming Sunday. Amen? Are you happy tonight? Amen? Amen. So, stand up please. Tayo po ay magwawakas po sa panalangin. Amen. Let's go to the Lord in prayer. Dakilin Diyos, salamat sa gabing ito. Thank you for the Word of God. Thank you, Lord, sa refreshing principles sa inyong salita po, Panginoon. Pagpaalala po sa amin why we are here, why you saved us, and why you are strengthening us so that we can be used for your ministry at may pakitang pag-ibig po namin sa inyo, O Diyos. Bless you po ang prinsiping ito manatili sa aming mga puso at isipan at magpadala po kayo ng revival po, Panginoon. Ingatan niyo po bawat isa sa aming pag-uwi. Bless niyo po ang mga soul-winning endeavors, follow-up, visitation. I pray that you will make this fruitful for your glory. Bless niyo po ang service this coming Sunday. Patuloy po kaming punan ang pangailangan po namin spiritual para po, Panginoon, kayo ay aming maluwalhati. Ingatan niyo po bawat isa sa aming pag-uwi. Makapatiran po namin may karamdaman. Hipuin niyo po pagpalang kamay. Mga naman po naghihina spiritual, palakasin niyo po, Panginoon, palaguin niyo po, Panginoon. Again, we pray for Pastor Bob Abreu, continue to perform a miraculous healing and provision po, Panginoon, sa kanya. Bless you po siya, kanyang may bahay, ang kanyang family, hindi po kanilang simbahan po doon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. God bless you po, and magandang gabi po sa bawat isa.